topak to si sir. Sorry ha. May topak yan. Pagkaganyan. Sir, hindi tama yung ganyan yung attitude. Hindi hindi maganda yan. If you think it's funny na alam mong nasaktan po yung yung binastos ninyong relihiyon eh. Nasaktan po sila sa paghuhukay ninyo, tapos pag gagawin pong katatawanan yung heartbeat, na in reality, palpak yun. Bakit? Wala yung heartbeat dun. Di ba? Kapalpakan po yung ginawa ninyo eh. And yet, you have the balls to laugh on it. Palpak po kayo dun. Bakit? Wala si pastor doon eh. Sumuko siya galing sa labas. At yan po ay sumuko siya sa isap, hindi nga sa inyo. Sumuko siya sa isap, tinurn over sa inyo. Diyan sa may likod na, sa may pa-airport na. Kasi magkadikit yan yung KOJC tsaka yung airport eh. Sa hangar na kayo nagkita, ay kayo tinransfer sa custody ng PNP. So in other words, yung paghuhukay ninyo ay isang kapalpakan. And yet, you are laughing on it. Isang kapalpakan, bakit? Binastos nyo na nga yung relihiyon na yun, hinukay nyo na, binaboy nyo na, tapos wala naman pala dun. Tapos ngayon gagawin ninyong katatawanan. At yung 16 days na sinasabi mong siege na yan, ay may namatay po dyan, sir. Tapos, it's like a laughing matter to you. Diba? Namuliti ka si Torre at alam nilang kaya naman na ilagay sa posisyon niya dahil sumipsip lang. Ang daming kapulisan. As a matter of fact, may iba nagme-message pa nga sa akin eh. Hindi ko na lang masagot eh. Kasi siyempre, ayaw din nila mabanggit yung mga pangalan nila kasi boss nila eh. Pero naiinis sila sapagkat talaga kay Torre. Isang kawalang niyaan daw. And, ladies and gentlemen, what is my perfect evidence? Walang iba ko hindi yung absentee voting ng mga uniform personnel. Imaginein mo, mismong PNP ay hindi sang-ayon sa mga desisyon na ginawa ng ating Pangulo. Kasama na po dyan yung panggigipit sa ating dating Pangulong Duterte. So doon pa lang, kitang-kita mo na ayaw nila. Ladies and gentlemen, sino ho ba ang namuno doon sa pagdadala kay Pangulong Duterte sa Netherlands? Walang iba kung hindi si Torre yun. Si Torre ang figure na kinaiinisan ng mga Pilipino. Kaya nga Torre is the most hated PNP chief in the history of the Philippines. Yan po ay nakatalaga na sa kasaysayan. He is the most hated. Why? Kasi the most loved president, siya po ang kumilos ng bastos, napaka-unprofessional ng ginawa niya, at maraming nainis po dyan. Sa lahat ng kampo, hindi lamang po sa kampo ng mga Duterte. Kahit mga kabaro niya, alam nyo, nung panahon na nakita nila sa video yon, ang dami nag-message sa akin na mga pulis na hindi nila malunok yung ginawa ng mga kasamahan nila. At sino hubang namuno doon? Walang iba ko hindi si Torre. Tapos siya pang ilalagay mong PNP chief. Kaya talagang isang masasabi nating bullshit yung sinasabi ni Pangulong Marcos na ano ba yun? Yung gusto niya ng peace with the Duterte o gusto niya ng reconciliation. Bullshit po yun. Ano ibig ko sabihin? Talagang isang kasinungalingan. Isa pong walang laman, walang substance. Dito makikita mo na yung interview ni Katunying at saka ni Marcos ay isa lamang scripted at inutos ng PR kung sino mang gumagawa ng PR ni Marcos. Hindi natin alam kung si Katunying ba yun? O baka naman si Katunying ay kinuha lang to interview o to be part of that script. Hindi natin alam. Alam mo naman si Katunying.
Sabi nga, kung nasaan ang pagpapala, dapat nagpapasalamat. Ay, wala tayong magagawa. Trabaho niya yan. I mean, it's a job. We cannot blame him. It's a job. 'Di ba? At part of his job, syempre, merong katapat, 'di ba? Kaya lang kasi kung ako yun, hindi ko malulunok yun. I mean, may hangganan 'di ba? May hangganan yung dapat yung trabaho mo. Kung ang trabaho mo, talaga namang newscaster ka, syempre lahat naman ng newscaster binabayaran, 'di ba? May sahod sila. Okay? Pero kung ang pinapagawa na sa iyo ay hindi na katanggap-tanggap sa iyong prinsipyo, ay dapat binibitawan mo na. Hindi mo na tinatanggap. O nilalayasan mo na. Oh. Kung ako yun, kung ako yun. I mean, hindi ko siya sinisisi. Pero kung ako yun, hindi ko kaya lunukin yung ganong klaseng ano. Mantakin mo, pababanguhin mo ang pangalan ni Marcos because, alam mo yun, trabaho mo lang. Alam mo yun, hindi ko kayang hindi ko kayang lunukin yung ganong klase. Yeah? So, ano lang ang punto natin dito mga kababayan? Doon pa lang, alam mo nang hindi totoo o script lang talaga o isang propaganda lamang yung interview na yun na reconciliation. Mantakin mo, i-reconciliation mo, kukunin mong PNP chief ay yung kinagagalitan nung gusto mong i-reconcile na grupo. Di ba? Doon pa lang sa paglapastangan na sa isang religious compound. Di ba? Ladies and gentlemen, this is not about religion. Kahit sino pang relihiyon yun in the future kung gawin uli yun, ipaglalaban ko, sabi ko nga sa inyo, mapa Muslim, Iglesia, o kung Katoliko, kung anong pamang relihiyon yan. Pag pinasok yan ng pulis at binastos at hinukay, anong mararamdaman ninyo? Ako, ipaglalaban ko yun. Kasi kahit hindi ko paniniwala yung paniniwala nung ginawa na yun, mali talaga yun eh. Kasi tandaan mo, respeto. Alam mo, sa relihiyon, meron kang tinatawag na, di ba, yung maalala ninyo sa Biblia, yung remove your sandals kasi this is a holy ground. Ganun yun eh. Ganun yung treatment ng mga membro. That cathedral na hinukay ni Torre it's a holy ground for them. Tapos doon ka magagawa ng kawalangyaan, huhukayin mo yun, lahat gagawin mo doon, without an order from the court. Remember, there is no search warrant. The only warrant is warrant doon sa tao. Hindi mo pwedeng lapastanganin at i-search yun at hukayin mo yung for the sake of gusto mo lang maghukay. Dahil hinahanap mo yung tao na yun. Hindi pwede yun, mga kababayan. You are there to serve the warrant, not to search the place for whatsoever na gusto mong hanaping ginto dyan. Walang ginto dyan. Hindi, alam nyo kasi matagal ng chismis po yan eh. Hindi sila makapaniwala na gano'n kayaman si Pastor Kibuloy. Kasi talaga namang mayaman sila. Mayaman sila, kita mo naman, may eroplano, meron lahat. Alam mo, ako, yan ang unang question ko eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, ako na ang tipo ng tao na hindi umuoo ng umuoo. Kini-question ko talaga lahat. Kasi ayoko nung yung basta ka lang sumunod sa tao, basta ka lang humanga. Ako ayoko ng ganun. Ako, bago ako humanga sa isang tao, kaya questioning ko talaga lahat. At isa sa mga kinwestiyon ko yan. At nagulat ako. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, dyan sa KOJC, meron nung silang sinusunod na pattern na nung pattern pa ng mga disipulo noon. Common money. Yan po ay nasa Acts po yan. Book of Acts, common money. Binibigay po sa disipulo. Yung, disipulo, yung mga apostles. Binibigay yung pera ng mga Christian doon nung time na yon, nung pagkawala na ng ating Panginoon noon. Iniipon nila yung pera. Everyone, they give their money, treasure, doon sa apostles. At yun ang ginagamit for the mission. Yan ang inadapt ng KOJC. Kaya mayaman ng KOJC. At ang nagdidesisyon dyan, board, pinaliwanag sa amin yan eh, kung papaano. At
yan po ay naka-define. Talagang nakalagay ho dyan. Ito ang pera. Ang desisyon ng gagaling sa board. Ito, nakasulat, naka-ledger, lahat yan. Lahat ng gastusin. Ganun ho sila. Kaya naman, mayaman yung church nila. And lo and behold, magtataka ka, maraming gamit doon. Eroplano, helicopter, bus, lahat nandun. Pero ni isa wala sa pangalan ni pastor. Lahat po ay nasa pangalan ng membro. Nasa pangalan ng KOJC. So, hindi ho niya, kaya nga, siguro, malamang sa malamang, kaya iniisip siguro ni Torre noon, ay may ginto siguro to si, hindi niya kasi makita na alam mo, this is a spiritual realm. Ito po ay heavenly principle. O, kung gusto niyo malaman, panoorin niyo yung preaching ni Robert Morris, the first fruits. Pastor Robert Morris about first fruits. Kasi diyan, may papaliwanag sa inyo na maigi kung ano yung first fruit o yung tinatawag na tithes at kung gaano bumabaha ang pera pag sinunod mo yung prinsipyo na yan. Yun po kasi ang sinusunod ng KOJC. Kaya madaming pera. Hindi dahil sa ginto. Yang ginto na yan, chismis lang yan. Hinukay nila ng hinukay, wala silang nakita. Alam mo nung meron yung, di ba nung nakita nyo yung hukay sa picture? Yung hukay na yan. Alam mo, ang dami nagsasabing minero, hindi tao ang hinahanap. Naghahanap yan ng it's either gold, rocks na mamahalin, mina nga or oil ang hinahanap niyan. Sa madaling salita, yung paghukay na yon, it was not to search the person, but to search for something. Things, hindi ho tao. Yun ang nangyari doon. So bakit ko sinasabi ito? Bakit? Kasi isa po itong kalapastangan. Kalapastangan sa paniniwala ng mga tao na nandun. Yes, marami sa atin, we disagree with the doctrine of Pastor Quiboloy. No problem. Karapatan nyo yan Karapatan ko rin. Lahat po tayo. Hindi naman po ako membro ng KOJC. Karapatan natin na questionin ang doktrina ng sino man. Kung ano gusto ninyo, kung ano sa tingin ninyo yung doktrinang gusto nyong paniwalaan, go. It's your freedom. Pero disrespecting yung isang lugar dahil lang against sa doctrine mo, that's yan, kabastusan po yan. Hindi ako pwedeng pumunta sa isang relihiyon. Halimbawa ako, di ba? Aminin na natin, may mga ganitong buwangagin. Yung mga buwangagin. Di ba kaya nga ako, ayoko tinatawag akong born again Although I believe in full gospel po ako, pero ayoko yun kasi may mga buwangagin Sorry sa term. Totoo naman Yung pupunta sila doon sa mga church, kukunin yung mga rebulto at babasagin. Sorry may mga ganong klaseng paniniwala Ako, naniniwala ako that is bad. Yung mga rebulto. Okay? But I will not go there. Kukunin ko yung paniniwala nung taong naglagay doon. Nung rebulto, tas babasagin ko sa harapan niya. Hindi pwede yun. That's a disrespect to that belief. Belief niya yun Galangin mo. Diba? Yun yung sinasabi natin Belief ng mga taga kay OJC to. Bakit mo nga inuhukayin nyo? Tapos pagtatawanan mo pa. Mamaya, papakita natin. Pinagtawanan niya. Diba? Yun yung kalapastangan. Subukan mong gawin yan sa mga mosque. Punta ka, pasukin mo. Nakasapatos ka. Tapos guluhin mo sila doon. Palisin mo yung mga carpet nila doon. Tingnan ko kung siyang damputin. Diba? You understand what I mean? Subukan mo punta sa Mecca. Kasi napuntahan ko yan Saan ba ito? Sa Dubai ata. May isang lugar dyan sa Dubai. I forgot kung saan na yan Parang isang malaking Mecca na may place talaga doon na doon sila sumasamba. Talagang doon, tahimik, bawal maingay. Tapos talagang bawal kang nakasapatos. Basta may ganong part At
ano yun, kailangan na yung mga babae nakatawag doon, basta nakasuot. Pag hindi mo ginawa yun, ay isang kalapastangan. Tama, mali? Oh. Pero hindi ibig sabihin, Muslim na ako kung respetuhin ko yun. Kailangan kong respetuhin yun kasi paniniwala nila yun. Ganon din po. Yun ang problema dito kay Torre. Masyado niyang binastos etong mga taga kay OJC. No wonder, kaya niyang gawin kay Duterte. Ginawa nga niya dito eh. Daig pa demonyo ng ganyan ha. You understand what I mean? Daig mo pa demonyo kung ikaw mambabastos ka ng relihiyon ng iba. Daig mo pa demonyo niyan. Talagang kalapastangan yan sa relihiyon. Kaya no wonder, kayang-kaya niyang lapastanganin si Duterte. Bakit? Tao lang yun eh. Yung ang Diyos ng iba, nilalapastangan niya eh. Tao pa kaya? You understand what I mean? Bakit ko pinapasok yung KOJC? Kasi ganun ang perspective niya eh. Wala siyang pakialam. Wala siyang galang. This is not a question about law anymore. Ito'y respeto na sa kapwa. Respeto na sa paniniwala ng kapwa. Pinabayaan naman siya mag-serve ng warrant. Kaya nga magtataka ka, yung mismong abogado ng KOJC, abogado ni pastor, ay isang Muslim. Di ba ho? Si Attorney Torion, isa pong Muslim po yun. So ganun po, katindi ho yung kalapastangan ni Torre. Kung kayo po yun, di ba? Nangyari na yun. Nasaktan na kayo't lahat. Tapos pagtatawanan pa. Mamaya papakita ko sa inyo. Karamihan naman ang mapapanalong kaso ang sukatan ng performance ng mga abogado ng legal service. Bago maging PNP chief, si Torre ang nagpatupad ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte para mapaharap sa International Criminal Court. Kaya tanong sa kanya kung nakahanda rin ba ang pulisya sakaling maglabas ng warrant of arrest ang ICC o International Criminal Court laban kay dating PNP chief at Senador Bato de la Rosa na siyang unang nagpatupad ng Oplan Tokhang ng Administrasyong Duterte. We'll just cross the bridge when we are there. Anong nakakatawa dun? Pareho talaga sila ng amo niyang si Marcos, ano? Naalala ko talaga yung Australian ba yun, reporter? Tinanong siya about doon sa si Marcos, tinanong siya, 'di ba? Ano sagot ni Marcos? Sagot na, "What's funny?" What's funny? Tinanong siya ng reporter, 'di ba? Kasi pinag-uusapan doon yung ill-gotten wealth ng pamilya ni Marcos, which is nahatulan na. Tapos nung tinanong si Marcos, para minamaliit niya. "What's funny, Mr. President? What's funny?" Dito, anong nakakatawa dito? Ba't katawa ng tawa? May topak, sir? Di ako nagtatanong lang ha. Ang seryoso sa ng tanong eh. Paano na yung alam mo na nga questionable yung kay Duterte tapos kay Bato, ano nang gagawin mo? May topak, sir? But obviously, we are also making contingencies. Patuloy naman ang pakikipag-coordinate ng PNP sa Interpol bilang isa sa mga paraan para mapabalik sa bansa ang dating Duterte Presidential Spokesperson na si Attorney Harry Roque na nasa Netherlands. 2 kapwa akusado ng ni Roque sa kasong qualified human trafficking ang naaresto ng PNP CIDG. Abogado naman si Harry Roque, di harapin niya. Kasi ito yung kaso na hindi mo na pwedeng dalhin sa kalsada o para rally. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, wala raw padri-padrino kung promotion ng pag-uusapan, sabi ni Torre. Ang career growth ng pulis ay nakabase sa kanilang performance. Tulad na lamang ng pagsunod sa patakaran ni Torre na 3-minute response time ng mga pulis sa mga pangunahing urban areas sa buong bansa. I would like to tell my people, give your best because kung hindi nyo kayang gawin, may ipapalit sa inyo na magsusubok din na gawin ang mission. So, talagang delikado ho itong estilo ni Torre, no? Parang gusto niyang itulad dun sa style niya eh. Na, hindi, basta gawin nyo. Kung hindi, kayo, ipapalitan kayo.
Parang gusto niya bang ituring ang lahat ng kapulisan natin na katulad nung kanya? Ladies and gentlemen, this is going to be a disaster. Yung ganitong klaseng attitude ng PNP chief. Delicate so ito. Kasi ito, mapakita ko sa inyo, ha? Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung tinawanan na sabi ko, napakabastos nitong taon to. Pati din yung mga media, bastos din. Ibang usapan naman yung hahanapin ka namin. Ibang usapan yun. Gagamitan kita ng life and heartbeat monitor para mahanap. Diba? And for that, pag nagtago ka, mga 16 days. Hindi pwede yung 3-minute response doon, ano ba? Ibang usapan naman yun. May topak to si sir. Sorry, ha? May topak yan. Pagkaganyan. Sir, hindi tama yung ganyan yung attitude. Hindi, hindi maganda yan. If you think it's funny na alam mong nasaktan po yung yung binastos ninyong relihiyon eh. Nasaktan po sila sa paghuhukay ninyo, tapos pag gagawin pong katatawanan yung heartbeat, na in reality, palpak yun. Bakit? Wala yung heartbeat dun. Di ba? Kapalpakan po yung ginawa ninyo eh. And yet, you have the balls to laugh on it. Palpak po kayo dun. Bakit? Wala si pastor doon eh. Sumuko siya galing sa labas. At yan po ay sumuko siya sa isap, hindi nga sa inyo. Sumuko siya sa isap, tinurn over sa inyo. Diyan sa may likod na, sa may pa-airport na. Kasi magkadikit yan yung KOJC tsaka yung airport eh. Sa hangar na kayo nagkita, ay kayo tinransfer sa custody ng PNP. So in other words, yung paghuhukay ninyo ay isang kapalpakan. And yet, you are laughing on it. Isang kapalpakan, bakit? Binastos nyo na nga yung relihiyon na yun, hinukay nyo na, binaboy nyo na, tapos wala naman pala doon. Tapos ngayon gagawin ninyong katatawanan. At yung 16 days na sinasabi mong siege na yan, ay may namatay po dyan, sir. Tapos, it's like a laughing matter to you. Diba? At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinion at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.